Ito nga pala ang aking kwento tungkol sa kakaibang karanasan ko dito sa Travelers Inn sa Abatan, Bugyas, Benguet. 6:23 PM na ako nakapag-check-in, pero sa mga oras na ito ay may sikat pa rin ng araw. Bali pangalawang beses ko na pala dito sa Travelers Inn na ito, kaya dito ako tumuloy. Yung unang punta ko ay marami kami, at ang kwarto namin ay sa bungad lang. 2 hagdan, nandun ka na. Itong nabigay sa akin na kwarto ngayon ay medyo may kalayuan. 5 hagdan ang iyong bababain bago makapunta dito. Pagdating ko nga pala sa floor kung nasaan ang room ko, ay may pintuan pa ito. At pagpasok ko, madilim na pasilyo ang bumungad sa akin dito. Yung kwarto na tutuluyan ko ay nandun pa sa pinakadulo. Yung 2 kwarto ay hindi ko alam kung may tao ba dito. 8:00 na ako nung makatulog. Nagising naman ako bandang 10:00 dahil may naririnig akong yapak. Ang tunog ng yapak na yon ay parang kahoy na tsinelas. Nung una ay binaliwala ko ito. Baka kako may mga tao lang na nag-check-in. Pinikit ko ulit ang aking mga mata at nakabalik ako sa pagtulog. Pagsapit naman ng 12:00 ng hating gabi ay muli akong nagising. Yung tunog ng yapak pa rin ang dahilan ng aking paggising. Tok, 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 tok. Tunog ng yapak na nanggagaling mismo sa harapan ng aking pinto. Sa pangalawang pagkakataon ay binaliwala ko pa rin ito. Inisip ko na lang na baka may tao na nag-CR, dahil ang katabi ng kwarto ko ay ang common na CR para sa 3 kwarto. At muli akong bumalik sa aking pagtulog. Dito na rin nagsimula na hindi ako nakatulog ng maayos, dahil yung tunog ng yapak na aking naririnig ay maya't maya na itong nangyayari. Pasado 1:00 na ng madaling araw, narinig ko na naman ang yapak sa harap ng aking pintuan. Medyo nainis na ako sa mga oras na ito, kaya bumangon na ako sa aking higaan upang tignan kung sino ba yung nasa labas. Pagbukas ko ng pinto ay wala naman akong nakitang tao sa labas. Binaybay ko ang pasilyo hanggang marating ko ang gate ng 3 kwarto, at sarado naman ito. Yung 2 kwarto na nadaanan ko ay wala rin akong makitang bakas na may nag-check-in dito. Bumalik ulit ako sa aking higaan upang matulog sana muli. Pero wala pang 5 minuto ay narinig ko na naman ang yapak sa harap ng aking pintuan. Dali-dali kong binuksan ng pinto, pero wala pa rin akong nakita. 2:00 na ng madaling araw nung nakatulog ako ulit. Pagsapit naman ng 3:00 ng madaling araw ay narinig ko na naman ang yapak sa harap ng aking pintuan, dahilan ng aking paggising muli. Sa pagkakataong ito, medyo may kalakasan na ng tunog. Sinilit ko itong muli at wala pa rin akong nakita. Pero sa pagkakataong ito, habang nakatingin ako sa pasilyo, ay may naramdaman akong kakaibang lamig at dito na tumayo ang aking balahibo. Pakiramdam ko ay parang may nakikipagtitigan sa akin. Nung nakaramdam na ako ng takot, doon na hindi tumigil ang tunog ng yapak na aking naririnig. Hindi na ako nakatulog sa puntong ito. Para hindi mabaling ang atensyon ko sa aking naririnig, ay nag-edit na lang ako ng videos at binaliwala ang tunog ng yapak na nanggagaling sa harap ng aking pintuan. Nagpatuloy ito hanggang 4:00 ng madaling araw. 4:00 hanggang 6:00 ng umaga ay hindi ko na muling narinig ang tunog ng yapak. 6:30 AM na ako nakapag-check out sa Travelers Inn na ito. Baon ang kakaibang karanasan dito sa Abatan. Yun. Ang layo. Parang bibit dito si Black Horse. Iwan ko na lang siya dun sa baba. Gamit ko na lang dadalhin ko.